It's day 2 of the Iglesia Ni Cristo Priest Rally at the Quirino Grandstand, which saw its members from the provinces join the event this time. Leaders of the church are pressing the government for a proper and transparent investigation into the multi-billion peso flood control scandal. But the biggest story coming out of that rally, Senator Amy Marcos saying her brother, the president, and his first lady, Liza Araneta, are both longtime illegal drug users. Mobile journalist Francis Rivera reports to us live from Quirino Grandstand tonight. Francis, naku, mukhang pasabog talaga ito. But first, let's hear that soundbite from Senator Amy Marcos before you go ahead with that report. Let's listen to this. Patid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. All right, well, there you go. Francis, can you tell us more about what Senator Amy Marcos said in the context of that whole statement? Regina, Sean, and Pauline, ay talagang nagpasabog itong si Senator Amy Marcos dito nga sa mga speech, no, sa binigay niyang talumpati dito sa 3 araw na kilos protesta ng religious group na Iglesia Ni Cristo. Kabilang din dun sa mga kanyang sinabi, no, ay bukod nga raw dito kay PBBM ay kasama rin daw, ay nadadamay din daw at gumagamit din daw itong anak nito na si Sandro Marcos. No, iyan din ay inaalok daw nitong si Sandro Marcos sa kanyang mga pinsan at dun sa anak mismo ni Amy Marcos. Kaya ayaw niya na daw ipagpatuloy ito, lalo na gustong-gusto daw ni Senator Amy Marcos na linisin ang pangalan ng kanyang pamilya. Kaya naman sa pagbibigay niya ng impormasyon na ito sa publiko, ay hiling na to kaya PBBM na sana daw pakinggan siya at umuwi na at talagang magpa-check up para sa kalusugan nitong si PBBM, no. Sabi ni Senator Amy Marcos hindi naman niya ito sinabi bilang paninira sa gobyerno o paninira para sa kanyang kapatid, kundi concern lamang daw siya bilang isang ate at nakakatandang kapatid nitong si PBBM. But tama ka, Francis. I know those are really serious allegations and shouldn't be taken lightly. But aside from Senator Amy Marcos, sino pa ba ang umakyat sa entablado dyan sa INC rally? I heard umakyat din si Attorney Guanzon, pati si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ano-ano yung mga sinabi nila at sino pa yung ibang notable personalities who took to the stage tonight? Yes, Pauline, bago magsalita si Senator Amy Marcos, pinakilala siya ni Senator Rodante Marcoleta na nagbigay din ng talumpati kagabi, no, at ilan nga doon sa nabanggit ni balikan lang natin si Attorney Rowena Guanzon, no, na gusto niya mapanagot talaga itong mga nasasangkot, no, dito sa korupsyon, no, lalo na dito sa Manumalyang Flood Control Project. So marami daw siyang hinaing na gustong sabihin sa publiko, no, at talagang nagtitimpi lamang siya, kaya nakakita siya ng way para sa kanya, no, to express yung kanyang pagdismaya sa nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno. Ganon din, no, si Chavit Singson, no, kung saan niya may mga pasaring din at talagang may mga pinapatamaan siya na hindi na lang niya pinapangalanan, pero may mga chant o mga sigaw itong crowd, no. Kaya naman ang tugon doon ni Chavit, alam niyo naman pala, so hindi niya na daw kailangang pangalanan pa.
Francis, meron na bang updated estimate kung ilang miyembro ng INC ang dumalo dyan sa rally at bukas sa ikatlo at huling araw ng kanilang rally dyan sa Luneta? Ano pa bang maaasahan natin? So, Pauline, sa tala nga, wala pa tayo nakukuhang estimated na tala, no? Pero compare kahapon, talagang mas marami itong mga miyembro ng INC. No, kasi kung mapapansin nyo sa aking likuran, itong harapan ng Rizal Monument, talagang punong-puno ito kanina ng mga nakaputing miyembro ng INC at talagang hanggang doon yon sa may Burgos at dito yan, palibot yan hanggang doon sa may Calao, no? Ganon din sa harapan, no, ng itong pinatatayuan natin kung saan ito yung ground ng Quirino Grandstand, talagang punong-puno ng mga nakaputing miyembro ng INC. At ngayon papansin natin medyo uuwian na yung iba, pero yung mga iba naman talagang naglagay na sila ng mga tent, no, at naglagay sila ng mga banig, para paghigaan at pagpahingahan nila. At Sean, Pauline, and Regina, no, yung pangunahing kasing panawagan nila ay transparency, democracy at justice. Dito raw talaga sumisentro yung kanilang 3-day na kilos protesta. Pero paglilinaw nila, no, kanina ito rin talaga yung ginigiit nila na hindi raw nila nais pabagsakin ng gobyerno, ngunit nais nila palakasin, no, sa pamamagitan ng accountability lalo na sa mga sangkot sa nangyayaring korupsyon. Hindi raw sila sang-ayon sa kudita at snap election, pero ayaw nila ng mga kurakot at nais nila hustisya lalo na sa mga nangyayaring flood control anomaly. Nagbigay din ng mga talumpati bukod kila Attorney Guanzon, kaya Xavier Singson at kay Senator Amy Marcos yung ilang mga ministro ng iglesia. So patapos nga itong talumpati ni Senator Amy Marcos, talagang nag-close na rin itong programa na isinagawa nila ngayong araw. Pasado 4:00 ng formal nilang simula ng programa. Nagsimula yan sa isang panalangin na may hangad na mapanagot at makulong ang mga korap. Sa paglilibot-libot natin dito, no, karamihan sa mga situation, Francis, we'll get more updates from you. But for now, thank you very much. I was mobile journalist Francis Rivera reporting to us live from the Quirino Grandstand in Manila.